Kapag may magaganda tayong nakikita, cherish the moment, di ba? Gaya sa mga pinuntahan mo, di ba? Mismo, Susan, kasi hindi natin alam kung kailan pa mauulit yan. Dahil kuminsan, saglit lang mga ito sa mundo. Gaya ng paru-paro. Paru-paro. Kaya punta tayo ngayon sa hardin na kung saan paru-paro ang naghahari. Sa kwentong inalam ni Salima Refran. Maganda, makulay at nakakamangha. Ilan lamang yan sa mga paglalarawan sa paru-paro. Pero bukod sa dala nitong kagandahan, ginagawa na rin daw itong negosyo. Taong 1990 nang buksan ng pamilya ni Cheryl ang kanilang butterfly garden dito sa Buwak, Marinduque. Wala siya sa itlog. Ayan, kagaya nun, pinapaitlog namin. 3 to 5 days, napipisa na siya. Depende rin sa klase ng paru-paro. And then after nun, pag uod na siya, intay ka lang ng 3 weeks hanggang sa magiging na siya, pupa. Pag mainit, imuigsi yung lifespan niya para siya ay pumisa. May sukat na 200 square meters ang butterfly farm ni na Cheryl. Tinatayang nasa 1,000 paru-paro naman ang kasalukuyang alaga nila rito. Sa halagang 50 hanggang 80 pesos, maaari daw pumasok sa kanilang butterfly garden at ma-enjoy ang mga flying beauty na ito. Pero hindi raw biro ang magparami ng paru-paro dahil ang buhay nito ay hindi raw nagtatagal. Merong 5 to 7 days, merong 12 days, meron ding 15 days at meron ding 1 month. Ang 7 days natin is yung mariposa. Hindi kasi siya kumakain dahil wala siyang bibig. Kung gusto mong mag-culture, magtanim ka muna ng mga pagkain nila. Unang-una, yung sa citrus na pagkain, mga kalamansi. Yan, isa yan sa mga pagkain ng paru-paro. Kung balak mag-alaga ng paru-paro, nagkakahalaga raw ng 10 hanggang 30 piso ang isa. Pero hindi lang daw sa Pilipinas ito mabenta. Dahil ang kanilang mga pupa o yung uod na nakabalot pa bago maging paru-paro, umaabot na rin daw sa ibang bansa tulad ng New Zealand, Singapore at France. Dapat alam mo na ang pagdami ng paru-paro ay isang senyales na may magandang ecosystem ang lugar tulad ng Marinduque. May sariwang hangin kami dito, mas maganda ang aming, kumbaga hindi pa polluted ang Marinduque. Actually, yung butterfly industry dito sa Marinduque ay livelihood na yan. Kaya kiniklaim ng Marinduque na Butterfly Capital of the Philippines kasi tayo yung pioneer. Almost 70% ng ating mga produce dito sa Philippines, bulk of our export ay galing po dito sa Marinduque. Maging sa ilang maliliit na komunidad ng Marinduque ay may mga nag-aalaga na rin ng paru-paro. Gaya ni Rowena na napagtapos raw ng pag-aaral ang mga anak dahil sa pag-aalaga at pagbebenta ng paru-paro. Paparami kami ng butterfly kasi yan na po yung aming hanap buhay talaga. Napapagkakitaan po namin araw-araw. Ibinebenta niya ang kanyang mga alagang paru-paro sa halagang 3 hanggang 35 piso depende sa uri. Sa isang araw po, pag nakaano kami ng mga 1,000, doon may po rin po kami, 1,000 mahigit, 2,000 ganon. Para sa mga locals, ang paru-paro ay hindi lamang insekto o palamuti. Dahil naging simbolo na rin ito ng kanilang pag-asa ng mas magandang kinabukasan. Sa awa naman ng Diyos, nagtagumpay at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagkukulture. Bukod sa hanap buhay, kung saan libangan po namin na hanap buhay. Katulad ng mga paru-paro, ang buhay ng tao ay patuloy na nagbabago. Basta't samahan lang ng sipag at pagpupursige, siguradong ang buhay ay magiging singkulay ng pakpak ng paru-paro. Ako si Salima Refran at yan ang kwentong dapat alam mo.